bigla na lamang nagbago ang pananaw ng mga audience ni Adam Alejo patungo sa kanya at ang mga tao na minsan ay palaging nag-aabang sa bawat content na kanyang pinapalabas ay bigla na lamang nawalan ng gana. Unsubscribe na din ako, manggagamit ka. User, manggagamit, for the views and followers lang ang hanap. Unsubscribe na ako. Sinabi ko na nga ba, ginamit mo lang si M dahil sa views. Kaya pala napakadali lang sa iyo ang lahat. Nag-take advantage ka lang talaga. Kawawa sa iyo yung babae. Sa loob lamang ng isang linggo, biglaan na lamang nasira ang imahe ni Adam Alejo sa pananaw ng kanyang mga audience at patuloy pa ritong nangyayari hanggang ngayon dahil lamang sa isang maling desisyon. Ako nga pala si AC at sa video ito tatalakayin natin kung paano nasira ang imahe ni Adam Alejo ng dahil lamang sa isang pagkakamali. Noong taong 2017, napagpasyahan ni Adam Alejo na gumawa ng isang YouTube channel at pinangalanan niya itong Alingaw-Ngaw para i-document ang iba't ibang mga pangyayari na nagaganap sa loob ng kanyang buhay. Okay guys, what's up? Alingaw-Ngaw. So ngayon nandito tayo sa court dito sa RBC, malapit sa amin. So napakalakas nga ng ulan, siguro bukas walang pasok pero titignan natin guys. And although hindi gaano karami ang mga views na kanyang natatanggap, hindi ito naging hadlang para kay Adam Alejo at pinagpatuloy lamang niya pag-upload mga videos hanggang sa dumating ang araw na kung saan nagbunga din ang kanyang pagsusumikap. Noong June 15, 2021, Adam Alejo uploaded a video sa kanyang Facebook page titled Surviving 3 Days with 1 Peso, Day 1, na kung saan sinubukan niyang mag-survive gamit lamang ang ₱1 sa loob ng Pasig City. So meron akong piso at gagamitin natin to sa loob ng 3 araw para mabuhay. Ang goal ko ay masubukan kung kaya ba na mabuhay ng 3 araw kung meron ka lang piso. Sobrang namangha ang mga taong nanonood ng video na ito dahil sa panahong ito, wala pang Pilipino na nakakagawa ng ganitong mga content. Ito ang tunay na influencer. Ginagamit ang social media para mang-inspire at tulungan ang mga tao. Sana dumami pa ang content creator maging kagaya mo. This content shows that nothing is impossible. Be wise. Not all things can get only by talent. Use also a good strategy. Hindi din inaasahan ni Adam Alejo na ang mga content na ito ang kauna-unahang mga video na magbibigay sa kanya ng millions of views. Kaya laking gulat niya na sa loob lamang ng isang buwan ay nakalikom na kaagad ang kanyang YouTube channel ng mahigit 100,000 subscribers. Wow! 100K subs na ako! Sa taong 2022, sinakop ni Adam Alejo ang buong YouTube Philippines at sa bawat video na kanyang pinapalabas ay nagkakaroon kaagad ito ng millions and millions of views. Dahil ang bawat content na kanyang ginagawa ay wala pang Pilipino ang nakakagawa nito. Kaya ng pag-survive niya sa loob ng gubat for 3 days. Kailangan kong makapag-survive at mabuhay dito. Dito ako maghahanap ng makakain, maiinom, matutulugan, gagawa ng mga bagay-bagay at didiskarte para mabuhay. Pagkakakulong niya sa loob ng bahay na karton. Doon ako magpapalockdown not just for 24 hours but for 3 days. Doon ako kakain, doon ako matutulog, doon ako magsi-CR, doon ako magluluto. In short, gagawa ako ng bahay at gagawin ko lahat ng ginagawa sa loob ng bahay. At ang isa sa pinakasikat niya na video, ang paghalo niya ng 2 sikat na fast food restaurants sa Pilipinas at tinawag niya itong McDollibee. What if for the first time pagsamahin natin ang Jollibee and McDo for just a day? And let's call this McDollibee. If this is the only chance to see them collaborating, ay gusto ko maging realistic to as possible. Kaliwat ka na lang mga pagpuri ng mga tao dahil sa mga videos na ginagawa ni Adam Alejo. Dahil hindi lamang ito nakakaaliw, mayroon ka ding mga aral na mapupulot sa bawat video na kanyang pinapalabas. Ganito ang definition ng quality content. Sobrang daming matututunan about life sa mga videos mo. Solid. I love your videos. My moral lesson, you always get what you want dahil sa perseverance mo. Ang perseverance din na ito ang nagdala kay Adam Alejo para makamit ang kanyang 1 million subscribers habang stranded sila sa isang isla. Wala pa! 991! 991! 993!
sumusunod ng mga taon, mas lalo pang dumami ang mga taong humahanga kay Adam. Mula sa paglibot niya sa buong Pilipinas habang nakakulong lamang sa isang QR code na box, hanggang sa pag-survive niya sa taas ng El Fraile sa loob ng 7 days. Tiyak na parang wala na talagang makakapigil sa pag-angat ni Adam sa panahong ito. Not until dumating ang araw nang in-upload niya ang isang video titled Surviving 3 Days Using Only 1 Peso, Thailand Edition, Day 1. Ang paunti-unti nang nagbabago ang kanyang mga content. Sa video ito, makikita natin ang pag-ulit ni Adam Alejo ng kanyang kauna-unahang video na nag-viral. Pero sa panahong ito, ay nasa loob na siya ng Thailand. At nang dahil nga susubukan niyang challenge nito sa ibang bansa, mas lalo pang dumami ang mga audience na naging interesado sa kanya. Dahil nag-iwan lamang ito sa kanila ng isang tanong, kung kaya nga ba niya ang challenge na ito o hindi. Kaya nakasubaybay silang lahat sa video ito, mula simula hanggang sa umabot sa may bandang 21 minutes, nang may bigla na lamang nagpakita na hindi inaasahan ng lahat. Ngunit sa paglalakad ko ay meron akong nakita. Can I take a selfie with you? Sure. Wow, you look beautiful. 1, 2, 3. Can you say hi to my vlog? Hi vlog. Is it your channel? Yeah. What's your channel? Adam Alejo. Adam Alejo. Yeah. Mine is your friend M. Whoa! Nice to meet you. Are you a vlogger too? I'm a YouTuber. Whoa! Well, actually, I'm a singer. I've just started YouTube. Oh, so where do you live? Yeah. Here. Where are you from? Philippines. Philippines. Are you like born and raised here? No, I was born in Australia. Australia. Oh. Yeah. Matapos ang pagkikita nilang dalawa, mula day 2 hanggang day 5, naging magkasama na silang dalawa, kung saan nagresulta ng pagkaaliw ng mga audience ni Adam Alejo dahil sa pagbuo nila ng isang napakagandang love story. And And I love you too. I love you. I love you. I love you so much. I love you. Mahal kita. Akala ko pa challenge lang, but naging love story. Keep up the good work. Yung piso na uwi sa true love. I'm crying bro, congrats to both of you. Hindi ako mahilig mag-comment sa mga ganitong vlogs, videos, or any content, but I can't help it. Your story is like a fairy tale. You made it through. Thanks bro. Stay in love. Sa mga sumusunod na mga video, pinatuloy lamang ni Adam Alejo ang love story nilang dalawa ni Emrys Ari, uploading 9 videos revolving mostly sa kanyang jowa, which made some of his viewers question kung nasaan na ba yung dating unique contents na pinapalabas ni Adam at bakit puro na lamang jowa niya ang main topic ng kanyang mga videos. I don't know, but I feel like someone has to say it. Sobrang big fan mo ko, but what I'm seeing right now is somewhat similar with what happened kay Roger Rocker before. Honestly, mas gusto ko pa nga yung content ni Roger Rocker before kesa kay Konge. Since nagka-GF ka na, content changed. I mean the quality. I don't know, pero may kulang. Before, yung authenticity and pagkaroon ng content is nandun. Pero ngayon, wala na. Bro Adam, supporter mo ko before. Na-miss ko ng mga video mo tulad ng dati na may pagka-horror. Di ako basher, pero advice lang bro. Mas maganda siguro na content mo kung saan ka nagsimula. Hindi lamang din ito ang napapansin ng mga viewers ni Adam Alejo dahil napapansin din nila na paulit-ulit na lamang daw ang mga content na kanyang pinapalabas. Pero sa panahong ito ay si Emrys Ari na ang kanyang pinapagawa. But those comments didn't stop Adam from making more videos kasama si M hanggang sa dumating ang araw na kung saan sinimulan na naman nila ang kanilang piso challenge sa loob ng Malaysia. This is Malaysia, also known as the top 3 most richest country in Southeast Asia. And ako at ang partner ko ay mag-a-attempt to survive gamit ang piso ng Malaysia. Pagkatapos ng video na ito, sabay din nilang nilakbay ang kagubatan sa loob ng Borneo habang hinahanap ang mga tribo na nakatira dito. Kaya ako at ang aking team ay pupunta doon para sa isang misyon na hanapin ang mga natitira pang mga tribo ng Borneo. Ngunit matapos ang paglalakbay nila sa kagubatan na ito, may bigla na lamang nangyari na kinagulat ng mga tao na sumusubaybay sa kanila. The way that he left was so random and unexpected that my heart has been shaken. But please support him. He's literally amazing. He's the most intelligent, most incredible man I've ever met in my life. I don't understand what's happening /
I don't understand what's happened. Noong November 18, 2024, Adam Alejo uploaded a post sa kanyang Facebook page explaining kung ano ang nangyari sa kanilang dalawa ni M, kung saan nakalikom ng samot-sari reaksyon mula sa kanyang mga audience. Now I understand Adam. Expensive talaga makipag-relationship sa ibang lahi. Isipin nyo, expensive talaga mamuhay sa ibang bansa. Tapos ang gusto ni girl na doon sila magsama at si Adam ang provider, which is di talaga sanay si Adam sa ibang bansa, kaya sobrang hirap yun sa part niya. Kaya nag-decide siya na umuwi na lang. At isa pa, I think si girl, di rin nag-e-effort sa profession niya. Walang growth na nangyayari sa relationship. Kaya walang choice si Adam kundi i-give up na lang ang relationship nila. Pero base din sa reaksyon ng mga tao sa post na ito, makikita natin na nahati talaga ang kanyang mga audience. At hindi din satisfied ang iilan sa explanation na binigay ni Adam. Y'all are siding on Adam kasi ang ganda ng pagkakasabi. Pero ang point kasi, bakit iniwan ng walang pasabi? Walang explanation. Love bomb mo yung babae. May point ka, pero bakit sa amin nag-e-explain? When it should be directed to her in the first place. Hindi siya naubos emotionally, financially din. Kasi pinili ka niya. Sana man lang, man up, break kung break, pero sana naging maayos. Kaya nagresulta ng pag-post ni Adam Alejo ng isang deleted video noong November of 2024, stating na, Hi guys, hello po sa lahat ng nanonood sa amin at sa lahat ng mga sumusuporta sa amin. For the past days, sobrang dami pong nangyari. And I know na marami po sa inyo ang nag-aantay kung ano po ba yung kabuuan ng storya. Actually, gusto ko na nga lang po sanang hayaan si M na magsalita ng kahit anong gusto niyang sabihin. Because I know that by answering or replying back to anything that she is posting, magkakos lang yun ng mas malaking issue. Yung mga taong hindi naman nalalaman, because of my reach, mas malalaman pa nila yung issue. And this is just something na alam kong dapat hindi na mangyari because relationship problems shouldn't be in the social media. But now, the people around me and ako na rin mismo, finurse ko na yung sarili ko na magsalita and gumawa ng video para malinawan na lahat at mahinto yung mga planong hindi naman dapat gawin. He then stated na hindi daw niya iniwan si M sa Thailand at ayon pa sa kanya, at the first post, she said that I left her alone with 1 hour warning in another country. That 1 hour warning is not true. Hapon pa lang po, sinasabi ko na kay M, kailangan ko nang umuwi. I need to go home. And at that time, wala pa po ako nabubook na flight nun. Nakapag-book po ako ng flight and 11 PM po yung nabook ko na flight. 12 AM sa oras natin. Sabi ko sa kanya, kailangan ko na umuwi sa Pilipinas dahil hindi ko na dito kaya sa Thailand. And there are confidential reasons kung bakit gusto ko na talagang umuwi. He then further stated na hindi daw niya ginamit si M dahil ayon pa sa kanya, I did not use M. Siya po yung nag-invite sa akin para pumunta ng bundok. Alam niya po na vlogger ako at the first time that she saw me. In 5 days, naging official po na maging kami. And dahil si M, yung kauna-unahang babae na nakikita ko na talagang pwede kong pakasalan, kinuha ko na agad yung chance na mag-propose after 7 months. Nag-propose ako sa kanya sa harap ng mother ko, sa harap ng mga tao. Because for me, that is how you commit to something. And dahil alam ng mas maraming tao, mas accountable ako sa mas maraming tao. How can you say that I just used you? If all of our income, all of the things that we're doing is for the both of us. Sinundan kagad ito ni Adam ng isang statement na nagpapakita na parang minamanipula daw siya ni M para hindi daw umuwi ng Pilipinas. At ayon pa sa kanya, He told me to take it down. Yes, totoo po yun. Meron po akong pinapadelete sa kanya. Ito po yung kauna-unahang post niya na pinost niya po sa IG na umiiyak siya. Pinost niya to, I think 10:30 PM Thailand time bago po kami lumipad ng bansa. And pinapa-take down ko to sa kanya dahil unang-una, ang pinaka-plano ko po sa pag-uwi ko ng bansa is for us to just have space. Ilang beses ko po sa kanyang sinabi yun. I want us to just have space dahil hindi na nagiging maganda yung relationship namin. Pero ang sabi niya, pag umuwi daw po ako sa Pilipinas, wala na. Hindi na siya magpapakita kailanman. Kaya by her posting something on social media, pinapalala niya lang yung sitwasyon na sana pwede pa naming ayusin.
Kaya ako pinapa-take down sa kanya yun. Dahil alam ko na pag pinost mo sa social media, maraming mga tao ang makakakita at maraming mga opinion na hindi naman kailangan ang makakagulo lang sa gusto ko pa sanang buuin na relationship. Ethan provided more evidence na parang ginagawa siyang villain ni M dahil sa mga nakakalitong pinapost nito sa social media. Stated na, Now, fast forward. After ilang oras, yung video niya sa Facebook na umiiyak siya and yung status na to, dinilit niya. And after a few days, meron na naman siyang bagong post saying, support Adam, love Adam, blah blah blah. So now, what people is thinking is ako yung nagpabura nung umiiyak siya. Pero wala na po kaming contact nun. Paglipad ko po ng eroplano, blinak ko na po siya sa IG and sa Messenger. So wala po akong way para kausapin ko siya na kung ano yung bagong pinost niya sa Facebook is may ipa-take down ko sa kanya. Pero now, ako yung lumalabas na pinadelete ko daw yun. Tapos yung bagong post ni M na support Adam, love Adam, ako daw po yung nagpasabi nun. Guys, wala na akong contact sa kanya paglipad ko ng eroplano 12 AM sa Pilipinas. But now, para sa akin, okay lang. Alam ko, culturally, na mas pinapaboran yung babae sa mga ganitong sitwasyon. Pero para sa akin, it's not about who's right and wrong. Dahil yung pagpili po ng side, si Adam yung tama, si M yung tama, wala na pong mariresolba yan sa relationship namin. Matapos ang lahat ng ito, nag-upload na naman daw si M ng isang post stating na wala na daw siyang pera para mabuhay at hindi na daw niya alam ang gagawin niya. On which Adam responded stating na, And now, the next thing that she said, wala na rin akong pera para mabuhay. That is not true. Okay, these are the proof. November 13, nag-send po ako ng pera kay M. And yung pera na yun, na sinend ko sa kanya, is actually the one that she computed by her own. Yung pera na yun is para daw po sa food, para daw po sa laundry, and para sa visa extension. And this is also a proof na nung mga nakaraang linggo lang, bago yung November 13, is nanghingi na siya sa akin ng pang-visa extension niya. So now, it is the second time na nanghihingi na naman siya ng pang-visa extension. Pero dahil sometimes I really don't want to na ma-stress pa sa mga bagay-bagay. Sabi ko sa kanya, next time, wag mo na lang gawin yun ulit na ma-handle mo yung pera. Pero ito, sesendan pa rin kita ng pang-visa extension mo. So, nag-send po ako sa kanya. Naka-Google Sheet po yan. Based sa mga natututunan ko, sinabi ko na sa sarili ko noong November 13 na kailangan ngayon magkaroon na ako ng record. So, nilagay ko na po yan. November 13, ito po yung BAT. Tapos 24,912 yung peso. Then para po yan sa food, laundry, and visa. From November 13 to 26. Yun po yung sakop ng pera na yan. Adam Alejo then finished the video by giving us a clue and stated na, Learn how to read between the lines. Learn how to read through sentences. And malalaman nyo kung ano talaga yung nangyayari dito. Ngunit kung para kay Adam ay ganito ang mga nangyari, kabaliktaran naman ito para sa mga mata ni Ambris Ari. Adam, this is the last video I'm gonna post. If you say you left me because you don't love me, that would be chill. But to leave me over money is just absurd. If you look at the last many videos, I did everything you wanted. I dressed up and I looked stupid. I did everything. I don't spend money. I don't have fancy things. I haven't bought a new dress since I met you. Not because you wouldn't give it to me if I asked you. That's the thing. If I asked you for anything, I know you would give it to me. But I wouldn't ask because I knew you were doing your best. I didn't settle for you. I fell in love with you. We were working together through this. And now I feel like you've thrown me to the wolves. I'm so lost. And we could have worked through this together. I needed you. I needed someone to help me navigate this. And you brought this all into my life. And I thought you could at least help me figure this out. All I want for you is success. All I want in the world for you is success. Look at the income I brought into your life. Don't focus on a couple of thousand that I might have got wrong in our budget. I'm sorry, but why do you have to share that online? Like, what the heck? This is my last video. And I will say to you, my Abai, thank you for doing devotions with me every day.
Thank you for being my best friend. I'm so sad that this has to be like this. And I will miss you. I will miss you. Kaya whether you are on Adam Alejo's side or on Emery's Ari's side, isa lamang konklusyon sa issue na ito. At yun na ay kahit na ano man ang nangyari sa kanilang dalawa, hindi talaga natin alam ang buong istorya. Dahil ang natatanging bagay lamang na nakikita natin ay ang mga impormasyon na pinapalabas nila sa social media. Hindi din natin alam kung sino talagang may mali sa kanilang dalawa. Pero base sa mga reaksyon ng mga audience ni Adam Alejo sa bawat video na kanyang ina-upload, makikita natin na marami talaga sa mga audience na ito ang dismayado at tuluyan ang nagbago ang pagtingin sa kanya. With comments reading, mahal daw niya, tapos bukang bibig ay pera. Ayaw pa sabihin yung dahilan, pero sa kwento niya, dahil sa pera. Tapos talagang sinabi niyang binakpan yung babae. Kung mahal mo yun, gusto mo laging may communication ka sa kanya. Para sa akin kasi, kung mahal na mahal mo ang tao, kahit anong mangyari, hindi mo kayang iwanan. Pagsasabihan mo yun kung may ginagawang hindi maganda. At itatama mo yun. At kung mahal siya ng taong mahal niya, makikinig yun. Kahit may mali ang girl, mali talaga ni Adam. Siya yung nag-approach nung unang kita, unang nagparamdam, unang nagsalita. Nakakasira talaga ng career ang pakikipagrelasyon. Yung relasyon, makakapaghintay, pero ang pagiging sikat ay malalaos din. At ito din ang kauna-unahang pagkakamali na ginawa ni Adam, kaya nagresulta ng pagkagalit ng kanyang mga audience at ang pagkasira ng kanyang imahe. Dahil ang isang relasyon na dapat ay pribado lamang ay napagdesisyonan niyang ilabas sa publiko. Ginawa ng maraming mga content at iniwan lamang na parang walang nangyari. At ang dahil din sa pagkakamali na ito, tuluyan na nasira ang imahe ni Adam Alejo. Kaya nagresulta ng pagbaba ng kanyang mga views na dati ay umaabot sa mahigit 1 milyon. At ang pagkagalit ng mga audience sa comment section na minsan ay sumusuporta sa kanya. And while I'm making this video, Adam Alejo is doing his best para bumawi sa kanyang mga viewers. And only time will tell kung magtitiwala nga ba sila ulit sa kanya.